Light to moderate rain sa maaring buhos ng ulan na dala ng bagyong Opong na inaasahang mananalasa sa National Capital Region ngayong araw. Batay sa inilabas na General Flood Advisory ng State Weather Station o PAG-ASA, dahil sa pag-ulang dala ng bagyo, may posibilidad na maapektuhan nito ang lahat ng daluyan ng tubig sa buong Metro Manila. Dahil dito, inaasahan na rin ng mga otoridad ang pagbaha sa mga mabababang lugar gaya ng Camanaba area at ilang bahagi ng Quezon City. Kaya naman tiniyak ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes na gumagana ang lahat ng pumping station sa Kalakhang, Maynila. Nag-meeting na kami ng Flood Control and Sewerage Management Office po natin at they assured me na yung 71 pumping stations natin ay gumagana po lahat. May sufficient po na krudo at yung personnel po natin ay bawal pong mag-leave muna. Full complement po para ensure na gumagana po lahat ng bomba ng ating mga pumping stations. Posibleng mamayang hapon ay maramdaman na sa Kalakhang, Maynila ang epekto ng bagyong Opong. Kanina nag-ikot tayo sa Navotas City kung wala naman tayong naobserbahang pagbaha. Ngunit kahapon pa lamang ay sinuri na ng Navotas City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga bombastic o pumping station na nakalagay sa mga bahaing lugar sa lungsod. Matapos naman sa Navotas City ay nagtungo naman tayo dito sa Malabon City. Pero sa mga oras ding ito ay wala pa rin tayong nakitang pagbaha sa lugar. Batay naman sa inilabas na ulat ng Malabon City DRRM Office, kahapon pa lamang ay nakapreposition na ang mga bangka, rescue vehicle at ilan pang gagamitin sa rescue operation. Maging ang mga mayroong nasa 33 mga barangay ang Valenzuela City at karamihan dito ay identified bilang flood-prone areas, lalo kapag walang tigil ang malalakas na pag-ulan, lalo kapag may bagyo. Kaya naman ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela, nagbaba na kahapon pa ng safety orders bilang antisipasyon sa posibleng pananalasa ng bagyong Opong. Sa pag-iikot kanina ng UNTV News, nakababa na ang halos lahat ng naglalakihang billboards, partikular na sa Paso de Blas at kahabaan ng NLEX sa Valenzuela. Sa inilabas dito, dahil sa sama ng panahon, dulot nitong bagyong Opong, kansilado na ang maraming biyahe ng mga provincial buses ngayong araw dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Kabilang na rito ang biyahe papuntang Baguio, Davao, Tagum, Tacloban, San Jose, Mindoro, Iloilo City, Masbate City, San Andres, Maasin at iba pa. Ayon kay Attorney Jason Salvador, ang spokesperson ng PITX, karamihan dito, Bernard, ay ang mga kailangan pang tumawid ng dagat. Maraming bahay sa Masbate ang winasak ng bagyo. Maging ang simbahan na nagsilbing evacuation center ng mga nagsilikas na residente, hindi rin nakaligtas sa bagsik ni Opong. Sa lakas ng hangin, bumagsak ang kisame ng simbahan. Maraming puno ang humambalang sa kalsada at nagkalat din ang mga nagliparang yero at mga kahoy. Nagbagsakan din ang maraming poste ng kuryente dahil sa tindi ng bagyo. Sa ngayon patuloy ang monitoring ng mga otoridad sa pinsalang idinulot ng bagyong Opong maging sa iba pa. Magandang araw, narito ang latest update natin sa bagyong si Opong at sa pinag-ibayan nitong habagat. So dito sa ating latest satellite image ay makikita nga natin na patuloy ang kumikilos dito sa Visayas area ang tinatayang sentro ng bagyong si Opong at kaninang alas 10 ito ay nasa may bandang coastal waters na ng Perol, Romblon. Taglay ni Opong ang lakas ng hangin na umabot hanggang 110 km per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso ng hangin aabot ng hanggang 150 km per hour. Sa ngayon kumikilos ito sa direksyong Pakanluran sa bilis na 35 km per hour. At mapapansin din natin yung malawak na kaulapan nito umaabot hanggang sa ilang bahagi ng Northern Luzon, nakararaming bahagi nga ng Southern Luzon, buong Visayas at ilang bahagi po ng Mindanao. Kaya't meron pa rin po tayong nakataas ng mga tropical cyclone wind signal sa nakararaming bahagi ng ating bansa. Kahapon na ay dumating ang 600 family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development at ilang medical supplies mula sa Department of Health. 2 araw matapos manalas ang Super Typhoon Nando ay dumating na ang C-130 aircraft
ng Philippine Air Force sa Batanes lulan ang 600 family food packs mula sa DSWD at iba pang mga kagamitan mula sa Department of Health gaya ng medical emergency kits at mga vitamins. Tulong-tulong naman ang iba't ibang mga uniform personnel gaya ng Batanes Police Provincial Office, Batanes Provincial Mobile Force Platoon, BFP Region 2 Batanes Provincial Office, Philippine Navy. Alas 2 ng madaling araw nang maramdaman sa isla ng Samar ang lakas ng bagyong Opong. Hindi pinatulog ng malakas na ulan at hangin na dala ng bagyo ang ilang residente. Pagliwanag, tumambad sa mga residente ang labis na pinsalang dala ng magdamag na malakas na pagbayo ng bagyo. Sa Calbayog City kung saan naglandfall ang bagyo kagabi, natuklap ang bubong ng covered court sa barangay San Policarpio na nagsisilbing evacuation center ng mga residenteng lumikas. Nabasag din ang salaming pinto ng evacuation center dahil sa lakas ng hangin, pero ligtas namang nailikas ang mga evacuee. Sa Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson sa bigat ng testimonya ng nagpakilalang dating security consultant ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico, marapat lang na suriin din ito ng mabuti. Punto pa ng senador, iniharap ito sa pagdinig kahapon ng walang prior notice o paunang pabatid sa komite. Lalo pa anyang lumala ang usapin ng itanggi ng abogadong nakapangalan sa sinumpaang salaysay ni Gutesa na siyang nagnotaryo, pumirma o tumulong sa paghahanda ng dokumento. Walang nakikitang issue si Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson kung dadalo sa investigasyon ng mga maanumalyang flood control project si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon kay Senator P, maaari namang kusang loob na pumunta si Ko sa pagdinig. Anya, ang interparliamentary courtesy ay hindi ibinibigay sa individual na miyembro ng Kamara kundi sa institusyong kanilang kinakatawan. Kabilang din sa maaaring imbitahan sa susunod na hearing si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson na nagsabi kamakailan na dapat investigahan rin ng binuong Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mga flood control projects sa Ilocos Norte. Nagtungo sa tanggapan ng Department of Justice ngayong araw si Sally Santos, may-ari ng Sims Construction Trading. Kaugnay ito sa kanyang aplikasyon para maisailalim sa Witness Protection Program. Si Santos na nagbunyag na hiniram umano ng grupo ni Bryce Hernandez ang kanyang lisensya para sa isang proyekto ay sasailalim sa evaluation ng DOJ. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-realign niya ang 36 billion pesos na pondo ng Department of Public Works and Highways o DPWH na nakalaan sa flood control projects papunta sa mga programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kasama sa mga programa na makikinabang ay ang Assistance to Individuals in Crisis Situation at Sustainable Livelihood Program. Ito ang inihayag ng Pangulo ng kumustahin kasama ang Huwarang Pantawid Pamilya event sa Malacanang kanina. Kinalulugod ko, ibahagi sa inyo ang halos 36 na bilyong piso na pondo galing sa DPWH na nakuha natin sa flood control project. Itong halagang ito ay ilalaan natin sa mga programa ng DSWD.